Sa Filipos, Kapitulo 1. Pagpapatuloy po natin ang ating series. Ang pamagat po ng ating aralin sa araw na ito is Conduct Worthy of the Church. Actually, this was started last Wednesday. Sa mga nakaten last Wednesday. So, tutuloy po natin, no? Conduct Worthy of the Church. And we will be reading verses 27 up to 30 of Philippians chapter 1. Philippians 1, 27, 30, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. The word conversation means what? Your manner of life, your way of living, paraan yung pamumuhay. Hindi po yan yung dalawang tao nag-uusap, no? Kakaroon sila ng conversation, hindi mo yun. Studying, let your conversation ay ang sabihin ng ating pamumuhay. Ano dapat ang pamumuhay natin? Ay yung nire-reflect ang gospel of Christ. Para makita yung power. Diba? Gospel has power. Romans 1:16, the gospel is the power of God. So, nakikita ba sa conversation natin ang power? Nakikita ba sa buhay natin? Yung sabihin natin, nakikita ba sa buhay natin ang power of the gospel? Paano po din-demonstrate ang power na yan? By a changed life. Sa pamamagitan ng buhay na bago. So, yun ang paraan kung paano po din-demonstrate ang power ng gospel sa ating buhay. Yung buhay na bago. Yung pamumuhay po natin na nag-a-abide, sumusunod sa standard ng Biblia. Meaning a life that reflects the biblical truth that we proclaim. Pagka below that standard, yari. Wala ang power, no? Wala tayong, nawiweaken po natin yung credibility ng gospel. Bakit? Hindi naman nakikita sa atin right? Hindi nakikita sa buhay natin yung power. Not only that we weaken the credibility of the gospel, ay compromise natin yung Panginoon. Nalalagay natin sa alanganin ang kanyang plano, ang kanyang pangalan. Kaya ang hangarin ni Apostle Paul, at ito po ay isang hangarin na hindi lamang para sa mga taga-Pilipos, ito po ay para sa lahat ng Kristiyano, sa lahat ng panahon. So, this even applies to us as well. Sa atin din po ito apply. At sa atin, kaya conduct worthy of the church. Ano ba? Conduct, ano ba? Behavior. Na nararapat sa mga church members. It should be a life, a conversation, a life that reflects the power of the gospel. Sa paanong paraan din mapakita yan? By means of a changed life. Isang buhay na nabago. Meaning, sa buhay natin, kailangan nakikita yung Christian integrity. Alam niyo ba yung sabihin ng integrity? Pag ang product, walang integrity, ano yun? Made in China yun. Baling, kastiguhin natin ng China. So, bahin naman sila, no? Pag walang integrity, made in China. Pero kung gusto niyo produkto may integrity, saan kayo, anong brand, produkto, saan manggagaling? US, pag sinabing US, patay tayo. Magandang presyo niyan. Magandang quality niyan. Yari lang tayo sa presyo. Pero pagdating sa quality, di ba? Matindi integridad niyan. Hindi nila isasacrifice ang di ba? Ang mga Amerikano, sasacrifice na lang integrity ng kanilang produkto kasi sira pangalan nila. Ibalik, scratch na lang lahat. Ganun nila Ibalik kung nalang ituloy kaysa matandaan ka ng tao na produkto mo ay walang sinabi, di ba? Ibalik mahal, yung mga kung mag-produce sila, kakaunti lang talaga di ba? Mga limited edition, kakaunti lang, pero matindi. Kasi nakikilala sila sa ganung katangian. So, ang buhay Kristiyano, meron din po palang tinatawag na Christian integrity. Kapag sinasalang tayo sa mga sitwasyon, matetes ang ating pagka-Kristiyano, talaga makikitang mababanaan pa. Mababanaan pa, mamimirror pa isang Kristiyano. Hindi yung pag nalagay ka sa sitwasyon ng difficulty, parang nawala ang pagka-Kristiyano mo, parang hindi para manampalataya.
Wala palang ano, hindi ka palang Kristiyano, pareho ka rin ng iba. Pag nalagay sa ganyan sitwasyon, yung mga convictions, yung mga principles, diba, yung mga paniniwala, wala na, sinacrifice na. Sinapon na sa grave, sa sink. Hayaan mo na yung conviction, hayaan mo na yung paniniwala, hayaan mo na yung doktrina natin. Delikado yun. Delikado ang buhay ko. O delikado yung, alam niyo po, kung sinasabing may integridad, you stand firm with those convictions regardless of personal cost. Amen? Regardless of personal cost, ano man maging kahulugan yan sa atin, sukdo lang magdusa tayo o maghirap o mawala ng karangalan dahil sa paninindigan natin sa Panginoon. Meron tayong mga kapatid na kanilang paninindigan na mapagbintangan na walang pakisama. Diba? Yesterday, sinashare ni Patrick, Brother Patrick, invite natin na pagka nagkakatiko na yung mga classmates niya, nagkakantahan. Para talaga, mga Christian rap, siya lang hindi nakikialumino. Kaya ang tawag sa kanya, kulto. Medyo, napapagsabihan ka ng ganyan dahil hindi ka nakikihalo sa kanilang gawain. Siya pa ang tinawag na kulto. Yung masaklap yan, binaligtad. Okay? So, yun po ang conversation which reflects, or way of life that reflects the gospel of Christ. Higit ang power. That whether I come and see you or else be absent, yan ang concern ng Apostle Paul. Ating man ako hindi. Ang aangaring ko namumuhay kayo ng isang pamumuhay which is worthy. Worthy of the gospel of Christ. Hindi ko na masyadong concern kung ano mga kasapitan ko, makarating ako buhay. Ang hinahangat ko magpatuloy kayo sa pamumuhay na dapat worthy of the gospel of Christ. So sabi niya, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the gospel. Actually, yan na yung conduct, isa-isa na dyan. Ano ba ang conduct worthy of the church? It means standing. You stand fast. Another conduct worthy of the church is you share oneness in mind, oneness in spirit, and then you strive together. So that's standing, sharing, and striving together. Yung kakaisa tayo dyan in one mind and one spirit. Yan ang karapat-dapat na pamumuhay para sa mga miyembro ng iglesia. Hindi yung sa ibang bagay, asali. Pero pagka sa ibang bagay, kayo na lang dyan. Walang sharing. Kailangan we should share responsibilities. And we share convictions, mutual convictions, and mutual responsibilities. And we strive together, hindi yung kayo na lang ang mag-strive. Walang unity, no? Diba? Di po ba ang unity yan ang hangarin ng ating Panginoon? Sa prayer ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, I pray that they will be one even as we are one. And that the world may indeed know them or know you as my disciples. Pag nakita na yung pagmamahalan at yung unity sa iglesia. So pagdating sa sharing, kailangan lahat tayo makikishare hindi lamang sa convictions ng church, sa mga beliefs ng simbahan, hindi pati sa mga responsibilities. Pakishare naman tayo, hindi yung we benefit from the church, pero sa responsibility, wala, ayaw natin kumbaga sa nagbubuhat. Nakaganyan ka nga, pero wala. Kumbaga sa bayanihan, di ba? Alam niyo ba nung araw, yung mga Pilipino, tinawag na bayanihan, may bubuhating kubo, inilipas. Nung araw, nakakakita pa ngayon, wala na Puro mga bahay na hollow blocks na ngayon Pero nung unang panahon, nakakakita pa ngayon, yung bahay na nalagyan ng kawayan, nalagay sa balikat, ang dami tao nagbubuhat. Yan ang bayanihan na sinasabi. Oo. Wala pa naman nung nakita na salim na bubuhat, nakalambitin.
Pero sa simbahan, mukhang meron na ganyan nangyayari, no? Sa halip na makatuang sa pagbubuhat, siya pa yung lumalambitin eh. Oo. Nagiging pabigat. So sana po, we share it. Not only with the convictions of the church, but with the responsibilities in the church. Matuto po tayo makibahagi sa mga obligasyon sa simbahan. Hindi lamang tayo nakikinabang sa simbahan, kundi makibahagi din tayo sa mga kabigatan ng simbahan. We strive together. Yan po ang way of life worthy of the church. Let's continue reading, no? Verse 28, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. For unto you is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So ano po ang mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon? Marami, no? But in particular, sa Ephesians 2:8, ano sabi sa Ephesians 2:8? Faith. By grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Ano yung gift nun? The faith. The faith is a gift. Kaya sabi ng Philippians 1:29, unto you it is given. It is a gift. Ang alilang gift, not only to believe. So believing is a gift. Yung tinutukoy na unto you it is given, not only to believe. Ibig sabihin, ang believing, ang pananampalataya, gift yan. Hindi tayo nagpo-produce ng pananampalataya sa Panginoon Yesus. Hindi ho natin kayang gawin ang manampalataya sa Panginoon Yesus. Di ba ho yung naniniwala sa nananampalataya? Di ba yun? Kahit demonyo, naniniwala may Diyos. The demons believe that God exists and they even tremble, but they are not saved. Ang mga unbelievers, naniniwalang nag-e-exist ang Diyos. Pero hindi yung paniniwala sa Diyos ang magliligtas sa iyo. Hindi ang paniniwala kay Kristo ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas ay ang pananampalataya. Iba yung pananampalataya, iba yung naniniwala sa nananampalataya. Ang naniniwala ka lang na merong Diyos, merong Kristo. Pero nananampalataya, nananalig ka, ipinagkatiwala mo ang iyong kaligtasan. So yung pagtitiwala kay Kristo, hindi mo basta-basta nagagawa ng tao yan. Malibang ipagkaloob yan ng Diyos sa tao. Kaya nga, it is a gifted. It is given unto you. Pero hindi lamang po yung believing ang bigay. Meron pang pangalawang sinasabi na binigay dito niya. Not only to believe, but also to suffer. Kaya, ang Kristiyano, hindi ho dapat nag-complain pag may sufferings. Especially if your suffering is because of your faith. Lalo na kung tungkol yan sa pananampalataya mo sa Diyos, paninindigan mo sa Panginoon. Kaya given na yan, tayo magko-complain sa mga trials natin. We are being persecuted because of our convictions. Kapag nagpe-pray ka, tumututya ka, pasalamat ka lang sa pagkain mo sa Diyos, pumutyain ka. Magsisimba ka linggo-linggo, makakarinig ka ng mga remark na, lumampas ka na sa langit. Umaga na kayo, may hapon pa kayo, may Miyerkules pa kayo. Parang puto ka na ng simbahan. Hindi na makaalis-alis sa simbahan. Sabihin na puto, no? Puto ka na yata eh. Yung mga ganyang remark. So we should not feel sad, or we should not be entertaining feeling of parang nagko-complain tayo. No? Dahil sabi ng Bible, given na yan, understood yan. Pag nananampalataya ka sa Panginoon, kakambal niyan ang suffering for His sake. Nasa inyo, evidence ng inyong kaligtasan yan. Pero sa mga nagpe-persecute, ano yan? Token of what? To them, it is a token of perdition. Ebidensya yan na sila yung mga taong mapapahamak. Sila yung mga taong nakapahamak. Kaya sa halip na kaingitan sila o kagalitan, kamuhian sa puso natin, isipin natin, mapapahamak ang mga tao niya. Dapat ang nararamdaman natin is habag.
Kawawa naman itong mga to, hindi nila naman ginagawa nila. Pag nagpatuloy sila sa ganyang klaseng attitude, they will end up in hell. Pag namatay sila, hell ang kanilang patutunguhan. So, hindi tayo yung nagtatampo, nagagalit sa mga tao. Sabi mo, magkikita rin tayo sa Judgment Day. Nakikita mo, nasa langit ako. At makikita kita, itataboy ka. Pambira, ginamit mo pa yung unbeliever. Sana pinag-pray mo na lang. Alam niyo po yung mga Bible characters, pagka kumakaharap sa ganyan, ano kanilang attitude? Father, forgive them, for they know not what they do. So mga kapatid, it is given to us by God not only the faith or the believing, but also to suffer. Lalo na if that suffering is for His sake. Nag-suffer ka dahil sa kalokohan mo, eh hindi yan pinutukoy yan. Nag-suffering for His sake, nagsasuffer ka because of your conviction. Because of your faith in the Lord. Verse 30, having the same conflict which ye saw in me, and now here, to be in me. So, mabalik lang po ako, ano, ang iglesia sa Pilipos ay isa sa pinaka-mature na simbahan na pinakita sa Biblia. Dahil meron mga immature eh. Ang lala siya, immature. Ang bilis nilang naniwala sa ibang gospel. Sabi ni Paul, how soon? How soon? Napakatuloy nyo naman naniwala. Ang bilis yung naloko. Ang Korinto, ganun din, hindi mature yan. Sabi ni Paul, I could not speak to you as unto a mature person, but like unto babes. Because even up to this point, sabi ni Paul, you are still what? You are still babes. You are babes in Christ. Ano ba yung karakteristik ng mga baby, di ba? Mahilig sa kanya-kanya, mahilig sa kampi-kampi. Kami lang magkakabate, hindi namin kayo kabate, kami dito, di ba? Sabi nila, I am of Paul, I am of Apollos. Everyone has his own doctrine, everyone has his own belief. And Apostle Paul, you are not mature. Ngayon, sa mga simbahan po na pinakita sa Bible, Filipos na po ang isa sa mga mature na simbahan. Of course, there's another one in 7 Asia Minor churches, di ba? Pero isa doon na walang rebuke, walang natanggap na rebuke kahit isa. Ang Ephesus, ganun din, ano? Maganda yung commendation sa Ephesian Church. Except only for one thing, that it left its first love. So, Filipos, although it's not perfect, pero mature siya na simbahan. But aware din sa Apostle Paul na ganun ba ka-mature sa simbahan, pagka hindi mo nagbantay, hindi maging mapagbantay ang simbahan ito, mabilis din ito mag-slide eh. Mabilis din mag-slide saan? Alam niyo po ang kalaban ng mga simbahan, kahit mature ang simbahan? Ang mga maaaring patunguhan ng simbahan is simply grow cold, coldness, moral, and doctrinal errors. Kahit pa matitibay na simbahan. Alam sabi ni Apostle Paul, yung kanyang warning sa Acts 20, Acts 20:28, sabi ng Apostle Paul, alam ko, niya, pag-alis ko, wolves shall come. Darating ang mga lobo. Ano yan, mga false teachers, false brethren, and the enemies of the cross, not sparing the flock. Sino sinabihin niya? Ephesian Church yan? Ephesian Church. The elders of the Ephesian Church and the church itself. Sinabihan, darating yan. Kaya nga dapat mapagbantay tayo, no? Na baka hindi magtagal, ang simbahan ay maging malamig. Saan malamig? Malamig na sa layunin ng Panginoon. Kontento na nagsisimba. Nakapagtayo. Pero sa mga project ng Panginoon, sa mga may project ng Panginoon, di ba? Ano ba project ng Panginoon? Di ba? Expansion of His kingdom. Correct? At paano in-expand ang kingdom ng Panginoon? Through gospel dissemination. Disseminate natin ang gospel. Wala nang effort. Hindi na tayo nagpo-contribute. It means you have grown cold. Parang indifferent ka na. You are not against nor for. You don't say bad about it. No,
You don't say anything in support of it. You don't do anything in support. Yun ang indifferent. Wala ka sinasabing masama, wala kang negative comment, pero wala ka rin suporta. Malamig. Sana po hindi tayo nakakaramdam na ganyan. Ganito sa ganitong panahon po na pinagpaplanuhan po natin ang ating saturation, dissertation, ano, tayo po'y maki-participate dyan. Ano? Sa anumang paraan. Magpo-produce po tayo ng, mass-produce po tayo ng ating tracks. Hindi man kayo makaparticipate sa pangkalahatan. At least, on a personal basis, mag-uwi ka naman ng tracks. From the church, mag-uwi ka ng tracks at may pagkakataon ka, makapag-distribute ka naman. Yan o, ang layunin ng Panginoon. Expansion of His Kingdom. At baka maging malamig na tayo dyan. Yan po ang babantayan natin. Baka nakakalimot ka. Hindi ka lamang iniligtas for the sake of being saved. May purpose kung bakit ka sinave at idinagdag sa iglesia. At ang iglesia, it is a militant body. May marching order, and not only that it has a marching order, pero po ito objective. And very clear ang objective in church. Go ye into the world and preach the gospel to every creature. I am with you always until the end of age. As far as I know, hindi pa ho natatapos ang Great Commission. Dahil ang pagtatapos ito ay pagbabalik na ng Panginoon. Wala tayong karapatang pagsawa, ang hinawa sa gawain niya. Pag meron pang contribution para sa ganyang layo niyo, sana tayo willing to contribute. We share with the responsibility. Tayo tumulong sa mga presayo na naglalagay ng burden, pero sila, ni isang daliri nila, ayaw nilang pakilusin para makabaha o makaparticipate sa burden. Pangit na attitude yun, mga kapatid. Sana iniisip natin, paano kaya ako makakakontribute sa proyekto ng Panginoon, sa mga layunin ng Panginoon. So, malago, no? Mature ang simbahan sa Pilipos, pero aware din po sa Apostle Paul na hindi magtatagal pag hindi mag-iingat o magbabantay ng Philippine Church. It might grow cold or it might fall into error, not only doctrinal but also moral. Lalo pa, no? Ang mga leaders sa church, pastors in particular, ano yan primary target yan Alam niyo ba yung mga sniper? Ang mga sniper pa, tira ng tira yan. Alam niyo ba mga sniper, ang prime objective yan, ang pangunahing tinatamaan yan, yung may mga ranggo, mga officers. Alam niyo ba yung enemy at the gates? Ano yan? Jude Law. Enemy at the gates, ano? Ilang ulit nagpapalit ng officer kasi ilang officer nagpapalit-palit, talagang tinatamaan Ang objective ng mga sniper, yung most effective shot. At ang most effective shot ay yung mga matataas ang katukunan. Kasi pag nawala ang opisyal, ano yan, confused ang mga sundalo. Walang ang sundalo, sanay ng obey the order, di ba? Kung wala na nag-order, lito sila. Nalilito. Nagiging ineffective. Kaya mga pastors, ano yan, primary target yan ng mga sniper. Papainan ko ito. Papainan ko ito ng magandang babae. Nang mawala ito sa pulpito, di ba? Kwentong barbero ba yan? Di ba nangyayari yan? Ano maraming pastor na nahuhulog? Pag hindi sa babae, sa pera, nasisilaw sa pera. Correct? Hindi lang pera yung tinatangay, pati yung sekretarya tinatangay. They are primary target of the enemy. So, moral and doctrinal. Hindi naman perfect ang Philippine Church. They have their own problems, internal problems between their two prominent women like Eudias and Syntyche. Na they became
involved sa ministry ni Apostle Paul. Kaso lang, medyo nagkakagirian sila at that particular time, at moment na sumulat si Apostle Paul. Kasi sabi ni Paul, I beseech Euodias and Syntyche that they be of one mind. They have helped me a lot. Marami sila na itulong sa akin, sabi ni Apostle Paul. Pero, isa lang suliranin. So, the perfect church of Philippi. So, dito po sa 27, yung verses 1 to 26, mostly ano yun autobiographical autobiography, puro ito nangyari sa akin, I was in prison, ito nangyari sa akin, nauwi sa maganda, puro about Apostle Paul. Mararamdaman yung switch from 27 down, makikita niyo yung pag-switch na gumaling ni si Apostle Paul sa church. Ito naman, lipat naman ako sa inyo. Yung mga nangyari sa akin, alam na ninyo, ito naman ang aking mensahe sa inyo. At ang mensahe na yan, hindi lamang para sa Filipos, kundi para sa lahat ng iglesia, para sa lahat ng Kristiyano, para sa lahat ng panahon. So, para sa atin ito. Lagay po nyo sa isip nyo, para sa akin din ito, itong sinasabi nito. At ano yan? Yung encouragement ng Apostle Paul, na sila'y mamuhay, yung conversation, yung way of life nila should be one that is consistent with the power of the gospel. Na tayo lahat ay magsaliksik. Saliksikin natin ating mga sarili. Meron ka bang Christian integrity? Nasa atin ba yan? Christian integrity. Ano yung integridad? Quality. Nasa atin ba yung pagka-Kristiyano? Kapag nalagay ka sa medyo mabigat-bigat na sitwasyon malusaw yung paniniwala mo bilang Kristiyano, paninindigan mong Kristiyano, nalulusaw. Walang integridad yun. Parang made in China. Marupok na pagka-Kristiyano. Pag nalagay sa trying situation, wala ang pag-react, wala na rin pinagkaiba sa mga unsaved, sa mga believer. Sana tayo, hindi matitinag, unwavering. It is very stand fast. Standing. One conduct for word of the church is standing. Ano yan? Stand fast. Ito po'y actually military term, which means unwavering. Unshakable. Stand firm. It's like a soldier holding his position at all costs, even to the point of sacrificing his own life. Yan ang integridad. Regardless of personal cost, ano man na maging kapalit niyan, maaaring baka maghihirap ka, pinansyal. Diba? Hindi ko ibebenta ang aking pagka-Kristiyano. It is not for sale. Hindi ako tutulad kay Esau. Diba? Ano ginawa ni Esau? Ibinenta ang kanyang birthright sa isang bowl ng beans. Nasa counting incentive, maliit na may offer ng mundo, bye-bye Christian conviction. Bye-bye Christian principle. Saka ka na lang muna. Pero sayang ang pagkakataon. Yun ang isip ko no? Sayang ang pagkakataon. So, walang paninindigan mo. Pag sinabing you stand fast or stand firm, you are uncompromising. Yan sabihin ng standing fast. Okay? So, yan po ang ating sasaliksikin, ano? That we have spiritual integrity. Okay? Kaya sabi ng Apostle Paul, I am confident that God will allow me to remain para makatulong ako sa ganyang bagay, for that matter. Sabi niya, regardless whether I will be able to come alive or not, ang inaangat ko, makita ko kayo na bumuhay worthy, a life which is worthy of the gospel of Christ. Na nakikita yung power ng Ebanghelyo ng Panginoon.
So, aralin muna natin ng konti itong salitang conversation, ano? Conversation, as I said, hindi po ito dalawang tao nag-uusap, no? When you say conversation, it is manner of life. Yung paraan ng pamumuhay natin. Ang pinagalingan po niya na salita is citizen. City, actually, city. Which by implication, it means citizenship. Or being a good citizen. Maging mabuti tayo mamamayan. Okay? Ano ba yung Greek word yan? Polichomai. From where we took the word polis. Ano yung polis? It means city. Diba? Polis means city. Metropolis is what? Many cities. Pag sinabing metropolis, maraming city. Polichomai took its root from the word city, but by implication in this passage, it means be a good what? Be a good citizen. Alam niyo po ang Philippi had that status of a colony. Pakibasa, Brother Charles, Acts 16:12. Colony. Pag sinabing colony, matinding ano yan? Matinding status yan. Pakibasa, Brother. Is the big city of that part of Macedonia, and a colony, and we were in the city abiding certain days. A colony. Pag sinabing colony ka, you are a city ng status mo kapantay ng capital. The capital is Rome. That's the capital of the empire. Kaya yung mga inhabitants ng isang colony, they enjoy the same privileges na na-enjoy ng mga citizens of Rome. Kaya nga tinatawag nila na ang mga colony at little Rome. Mga maliliit na Roma. Dahil kung anong mga privileges, ano mga na-enjoy nilang mga privilegyo, no? At mga rights, iba pa mga rights, na-enjoy po nila. Sila naman, in return, they give their loyalty, unwavering loyalty to the emperor and to the city. They pledge allegiance to the city. Noong mga kapanahon na yan, ang mga inhabitants of a city, especially of a colony, masyado silang community conscious. Hindi sila loyal sa city dahil takot. Hindi sila takot sa dictator. Kaya sila loyal because of their willing interdependence. Alam nila, ang kilos ko, makaka-apekto sa iba, at yung kilos ng iba, makaka-apekto sa akin. So, I depend largely on them in as much as they depend also in me. Or they depend on me. Yung aking may ambag, inaasahan yan ng mga ibang tao na nasa syudad. Kagaya ko rin na umaasa sa mga kinikilos nila. Kaya dapat ako'y mag-aayos sa sarili ko, ayusin ko ang kilos ko. Hindi, ang mga metropolis ng araw, ang mga colony ng araw, hindi kagaya ng signal. Signal yan basta tapat ko, malinis. Hindi mo, naglinis ka ng kanal o nagwalis ka ng bahay, ng makurat mo, basta yung harapan mo lang talaga, sa kaso mo, no? Basta, guguhitan ko ito. Hindi ako lalampas sa guhit. Ang linis nga ng makurat mo, pero hindi lalakaw naman na nasa paligid mo. Diba? Kaya kung merong community effort ng clean up, nagka-participate niya. Basta, hindi mo naman apektuhan, basta sa loob ng makurang mo. Hindi mo lang pag bumuha, lahat na nasa paligid mo, di ba? Balik din sa'yo. Pag nagkaroon ng mga dengue mosquito, makurang mo ba, except? Yung mga nasa kapitbahay mo, lilipat sa'yo yun. Lilipat sa'yo. So, hindi sila pagsarili. Hindi sila kanya-kanya sa attitude. Hindi sila nagkakanya-kanya. So, iniambag nila, kino-contribute nila yung best nila na iambag para sa ikaunlad ng kanilang komunidad. They are community conscious. At hindi yan pagiging loyal, in the sense na tinakot sila ng kanilang
dictator na leader, hindi ho. Willing nilang ginagawa yan. Magpapakamatay sila, hindi para sa pamilya, kundi para sa city. Ano? Ang tingin nila sa city nila, isang malaking pamilya yan. Ngayon, nung sinusulat ni Apostle Paul, let your conversation, parang yan ang kanya nasa isipan eh. Ano? Kung ito mga tao ito, mga taga-Pilipay, o mga taga-colony, merong ganong dedication sa human or sa earthly kingdom. Kaya ang mga Kristiyano, supposed to be, mas matindi pa ang kanilang dedication sa kingdom ng Panginoon. Nag-gets po natin ang mensahe ni Apostle Paul. Kung yung mga taga-colony, ganun ka-dedicated sa earthly kingdom, para ma-improve ang kanilang kingdom, ang kanilang syudad, masigit sana nag-iisip ang mga mananampalataya sa may umunlad ng kingdom ng ating Panginoon. Yun ang mensahe niya. Hindi yung nagiging malamig tayo sa simbahan. Ayaw natin makiparticipate. May programa. Wala tayong we are neither for nor against. Wala ka sinasabing masama, wala ka rin man ang ginagawa. Para. Or positively para sa simbahan. We are called, yes, we are easy being called or indifferent. Okay? So, sana po isipin natin na bagaman ang simbahan natin, hindi ito perfect. Pero sisikapin po natin na i-reflect ang kingdom ng Panginoon sa pamamagitan ng simbahan ito. This church should be a reflection of the kingdom of the Lord. Yan ang ating pagsusunita. Sa pamamagitan ng pagkakaisa. Striving together and sharing mutual convictions and mutual responsibility. Nakikishare po tayo. At ano pa? In one mind, sabi rin po, in one mind, in one spirit, we stand fast. So those are the conduct worthy of the church. We stand together. We stand. We share together. Same convictions, same responsibilities. And we strive together. Yung bahala ni Pastor, kaya ni Pastor yun. Pero daw ako sa Bisaya, may ako rin daw yung Pastor. P, pasi, Pastor. A, agwanta kita Pastor. S, ano yes? Ito na lang. Suportahan taka Pastor. O, di mo na rin alam. Basta retiro, Pastor. Puro lahat, Pastor, kaya ganda mo surrender, retiro. Yung ganoon. We strive together, we stand together, and we share mutual responsibility. So, ano po ba yung conversation na nagre-reflect ng kingdom ng Panginoon? It should be a life which is above reproach. Sabi sa Philippians 2:15. That she may be blameless. So, maging magandang citizen, at pare, ang mga taga-colony, hindi sila gagawa ng isang bagay na makaka-dishonor. Hindi sila gagawa ng isang bagay na makakasira. O magbibigay ng bad repute. Makakasira sa reputasyon ng kanilang colony. So, to the best of their ability, they would try to live blameless or be good citizen of their kingdom. At yun po nasa isipan ni Apostle Paul, that we should be blameless as citizens of heaven. Verse Colossians 2:15. And that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. So, yun ang ating pangangalagaan, ating testimony. Dapat hindi po natin ang pangalagaan yan, hihina ang credibility ng gospel at hihina ang ating impact bilang Kristiyano. Sino kung gusto mag-embrace sa paniniwala ng mga Kristiyano na yung mismo nag-endorse, hindi naman nakikita sa kanila, right? Ikaw na proponent ng ganyang paniniwala, hindi nga nakikita sa iyo. Sino?
tatanggap sa pinapangaral mo. May pinoproclaim ka, hindi naman nakikita sa'yo. Eh, sino mapapaniwala mo? Nek-nek mo. Sino maniniwala sa'yo? Endorse ka ng endorse, preach ka ng preach, proclaim ka ng proclaim. Hindi naman nakikita sa'yo. Paano mo maengganyo ng unbeliever? No? Maging Kristiyano kayo, follow the Lord. Believe in the Lord, serve the Lord. Ikaw hindi nagsaserve. Believe in the Lord. May problema ka, para ka walang Diyos kung makapagla sa mga problema. Diba, God is in control. How can we encourage the unsaved to come near the Lord? Sa Diyos na pinaglilingkuran natin, sinasamba. Eh kung tayo mismo, takambag lingkod. Mahirap nilang embrace ang pananampalataya natin na hindi naman nagre-reflect sa atin. So, hindi po pwede yung one-sided. Parating merong Christian responsibility. Parating balance eh. Grace and work. They go together. If you've been graced with salvation, prove that in your work. Yan ang paraan para maipakita yan. Okay? Kung wala yan, sabi ni Apostle Paul, that faith is dead. Hindi tunay yan. Okay, kami tumayo. Tayo po sa aming panalangin. Salamat po, Ama, sa kabahayagan ng salita. Salamat po, Ama, sa aming mga shortcomings. Salamat po, Ama, yung patuloy na patnubay. Sa araw nito, sa aming gawain, kayo po mag-usap at mahayag sa aming kalagitnaan ng katotohanan ng siyang maitaas. At sana po, Ama, aming masalamin ang aming sarili at maituwid ang aming pagkakamali. At bigyan niyo naman kami, Ama, ng lakas. Biyaya, Ama, na kapangalagaan po, Ama, ang inyong mga katotohanan sa magitan ng buhay nito sa aming mga personal na buhay. Ama, palagi po, Ama, ng gawain naman, at tuloy yung punilos, at magligtas ko na po ang masaming kalagitnaan na wala pang karamasan ng kaligtasan. Ito po ang mayang nilangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen.